Dominant Protector. Credit to the author. 5,231-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo para tingnan ito, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Imposible yan. Magkasama tayong pumunta rito, kaya natural lang na magkasama tayong aalis. Kung ayaw mong umalis, pwede mo akong pigilan. Ikaw. Nagulat si Haring Godwin sa tono ni Terence, siya ang naging makapangyarihan, at si Terence ay isa lamang langgam sa paningin niya, ngunit siya ang naging mas mahinang grupo pagkatapos ng kaguluhan. Kumusta? Sang-ayon ka ba o hindi? Kailangan pa rin nating ituloy ang ating paglalakbay. Wala tayong oras na dapat sayangin sa iyo. Lalong naging matapang ang tono ni Terence. Bro, ito ang teritoryo ng ating sinaunang lahing Godwin. Mali ang taong napili mo. Malamig na sanggal ni Haring Godwin. Ah, talaga. Base sa tono mo, dapat ay mas malakas ka kaysa sa pulang kaliskis na ahas. Bakit hindi mo subukan ang ginawa nito? Pangako, bibigyan ko talaga ito ng lakas. Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. Brat, sa tingin mo ba talaga ay kaya mo akong takutin ng ganito? Bagamat pinanatili ng sinaunang Haring Godwin ang isang napakamapagbantay na poster, ang kanyang mukha ay walang malay na nagpapakita ng mga palatandaan ng kaduwagan, hindi makatutuhanang takutin siya ng ganito. Kung isasantabi ang kanyang sariling mukha, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan kung wala siyang anumang pagpupugay na iuulat sa Panginoong iyon. Hindi ko inaasahan na matatakot kita ng ganito, pero may lakas ba ng loob kang bumaba at kumilos? Pang-aasar ni Terence. Hindi umimik ang sinaunang Haring Godwin. Nagpalabas lang siya ng isang higanteng talam ng hangin. Ito ang kanyang sagot. Madali itong naiwasan ni Terence. Sa taas ni Haring Godwin, ang talam ng hangin ay isa lamang banta, hindi talaga siya nito kayang tamaan. Itinaas niya ang kanyang ulo at ngumisi, mukhang hindi ka nangangahas na bumaba at umatake. Mukhang kahanga-hanga ang sinaunang lahi ng Godwin, pero kung ganito man ang isang hari, madaling isipin kung anong klaseng tao kayo. Walang hiya. Nagalit si Haring Godwin, at sumisid siya pababa na may iisang target lamang, si Terence. Hindi nagulat si Terence, sa halip ay natuwa siya. Hindi siya natatakot na mabaliw si Haring Godwin, ngunit natatakot siyang umatras ang lalaki. Tutal, isa itong huling yugto ng gininto ang core existence. Kapag nakita niya sila, lahat, kasama na si Terence, ay hindi makakapamuhay ng mapayapa. Ang tanging paraan ay patayin siya tulad ng ginawa niya sa pulang kaliskis na ahas. Sa ganoon lamang wala ng gulo sa hinaharap. Isa pang bagay na ikinatuwa ni Terence ay ang tila walang balak ang lalaking ito na gumawa ng kahit ano kay Amara at sa iba pa. Kung hindi, hindi niya sila mapoprotektahan kahit ano pa ang gawin niya. Sa isang kisap mata, wala pang 10 metro ang layo ni Godwin kay Terence, at ang maitim na berdeng lason sa paligid niya ay halos mahawakan na ang mukha ni Terence. Natakot sina Amara at ang iba pa, ngunit wala silang magawa sa sitwasyong ito. Kahit ang pinakamalakas, si Linlin, ay nanonood lamang. Ang pagpilit sa kanya pataas ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Siyempre, hindi man lang naisip ni Terence na humingi ng tulong sa kanila. Hanggat kaya niyang lumayo sa kanila, masisiyahan na siya. Mapunta ka sa impyerno, batang to. Sigaw ni Haring Godwin na may hanggaring pumatay. Hanggat pumapasok ang lason sa katawan ng isang tao, walang taong mabubuhay, kasama na itong si Terence. Sige, tama lang ang distansyang ito. Pwede ka nang sumama sa amin, naghihintay na sa iyo ang pulang kaliskis na ahas, nakangiting sabi ni Terence habang inihahagis ang cheap pellet bomb na nakaimbak sa kabilang kamay niya. Mula nang siya ay maging target ng 3 Godwin at mapagtanto na may kung ano sa likod nito, palihim siyang nag-iipon ng mga true cheap pellet firebomb. At hindi lang ito isa, kundi isa sa bawat kamay. Kung babalik siya sa Sky Class Island, mas malakas siya, pero ang pagkakaroon ng tig-iisang bomba sa bawat kamay ay hindi niya magagawa, napakadelikado nito. Habang mas maraming enerhiya ang naipon sa isang bomba, mas nagiging hindi matatag ito, at ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkamatay niya, lalo na ang 2 bombang magkakasama.
Gayunpaman, sa nakalipas na 10 buwan, ang mga pandaman ni Terence ay bumuti ng husto, at ang kanyang kontrol sa kanyang chi ay naging mas tumpak. Mabuti na lang at mayroon siyang purong chi pellet firebomb sa magkabilang kamay, isa laban sa pulang kaliskis na ahas at ang isa naman laban kay Haring Godwin. Kung hindi, siguradong wala nang magagawa si Terence. Sa himpapawid, wala pang 10 metro mula sa lupa, sumabog ang tunay na chi peel firebomb. Nang hindi nahiwalay ang tiyan ng pulang kaliskis na ahas, ang kapangyarihan sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot kaysa dati. Ang lugar sa loob ng ilang milya ay agad na giniba. Maging si Amara at ang iba pa ay naapektuhan. Mabuti na lang at sinadya ni Terence na maglagay ng distansya sa pagitan nila, at ang bomba ay hindi sumabog hanggang 10 metro mula sa lupa. Kung hindi, sila ay malubhang nasugatan. Patay na yan, di ba? Pinilit ni Amara ang sarili na tumangala. Sigurado yan. Pambihira ang atake ni boss. Kung patay na ang pulang kaliskis na ahas, tiyak na walang matitira kahit isang butil ng butil sa sinaunang Haring Godwin, nakangiting sabi ni Chester. Tumango ang iba ng nakangiti. Bagamat magulo pa rin sa itaas, nakita ng lahat na ang tunay na chi peel firebomb ay malapit lang kay Haring Godwin. Para itong sumabog sa tabi niya. Kung hindi siya mamamatay, isa itong himala. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Terence ay hindi kasing relax ng iba. Lahat ay sanay na umasa sa kanilang mga mata at hindi nila makita ang sitwasyon sa itaas, ngunit si Terence ay naiiba. Walang makakatakas sa kanyang banal na pandama, at ang sitwasyon sa itaas ay hindi kasing optimistiko ng inaakala. Nakakaabala taga ito ngayon. Bumantong hininga si Terence nang walang magawa. Bago pa man siya matapos magsalita, nagulat na sumigaw sina Amara at ang iba pa. Isang anino ang biglang lumitaw mula sa kaguluhan sa itaas, si Haring Godwin pala iyon. Malapit na iyon. Mabuti na lang at mayroon akong kakayahang magligtas buhay, Shadow Meld. Kung hindi, baka napatay mo na ako. Ang galing mo talaga rito, tao, tuwang-tuwa si Haring Godwin. Nasa kaawa-awang kalagayan siya, ang kanyang makukulay na balahibo ay punit-punit. Mas mukha siyang basang-basang manok kaysa sa isang marangal na hari. Hindi ka rin masama. Mas mabuti na rin sigurong mas malakas ka kaysa sa tanggang ahas na yon. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Terence. Kaunti lang. Natatawa pa rin ang sinaunang Haring Godwin sa puntong ito. Nataman siya at natalo, ngunit ang katotohanang namatay ang pulang kaliskis na ahas habang nakatakas siyang buhay ay isang bagay na karapat-dapat ipagdiwang. 5,232. Matagal na silang naglalaban-laban, at halos maging isang masakit na bahagi na para sa pulang kaliskis na ahas ang talunin ito. Ngayon, sa wakas ay nakamit na nito ang layunin nito, at ang pulang kaliskis na ahas ay hindi na makakabangon pa. Siyempre, magandang bagay ito na ipagdiwang. Marami ba? Ngumiti rin si Terence, walang bahid ng panghihinayang o awa sa mukha. Para bang kontrolado niya ang lahat. Mapapatay man niya o hindi si Haring Godwin sa pagkakataong ito, hindi siya makakatakas sa huli. Magkaiba ang kanilang antas. Tumigil ka sa pagpapanggap, bata. Masyado ka pa ring bata para takutin ko. Ngumisi ang sinaunang Haring Godwin at kinunot ang mga labi. Inaamin kong mayroon kang ilang kasanayan. Isang simpleng tao na nasa tugatog ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon ang talagang nakapag-master ng isang napakalakas na pamamaraan. Natatakot ako na walang ibang taong katulad mo sa mundo, hindi ba? Sayang at ako ang sinaunang Haring Godwin, at hindi ako ganoon kadaling matakot. Ang ganitong nakakatakot na galaw ay tiyak na kumokonsumo ng maraming enerhiya, at ang paggamit nito ng isang beses ay ang aking limitasyon. Ang paggamit nito ng 2 beses ay isang himala na. Sa ikatlong pagkakataon naman, hehe. Sa madaling salita, hindi ito makapaniwala na magagamit pa ito ni Terence sa ikatlong pagkakataon. Kung hindi, malamang ay nakatakas na ito para sa sarili nitong buhay. Hindi ito mananatili rito at kakausapin si Terence. Napakamakatwira ng iyong pagsusuri. Tama ka. Wala na akong magagawa sa iyo ngayon. Panalo ka na, tapat na sabi ni Terence. Nagkatinginan sina Amara at ang iba pa, hindi nila alam kung hanggang saan ang kayang gawin ni Terence, pero nahulaan nila na maraming restriction ang bomba. Ang paggamit nito ng 2 beses ang limitasyon niya, pero kahit na ganoon, hindi naman kailangang maging tapat, di ba?
Ayon sa kanilang pagkakaintindi, dapat man lang magpanggap si Terence para takutin ang kabilang panig nang sa gayon ay makahanap man lang sila ng paraan para makahanap ng pagkakataon. Bakit niya itinaas ang kanyang mga kamay at sumuko? Ang pinakanabigla sa mga sinabi ni Terence ay hindi ang mga tao, kundi si Haring Godwin. Sigurado siyang wala ng ikatlong bomba si Terence, at hindi siya matatakot ni Terence kung patuloy niyang pipilitin ang sarili, ngunit ngayon ay medyo nakokonsensya siya. Hindi niya maiwasang bumulong, tinatangka ba akong lokohin ng batang ito para bumagsak ulit? Kahit ako ay sumuko na, at wala na silang lakas para lumaban. Bakit ka nag-aalangan? Bilisan mo at kunin mo ang aming mga pagpupugay. Sa kabilang banda, pagmamakaawa ni Terence. Mas lalong hindi sigurado si Haring Godwin ngayon. Pinaghihinalaan niya na ito ay psikolohikal na atake ni Terence, na sinusubukang takutin siya. Ang Shadow Break ay ang nakapagliligtas buhay na kasanayan ng lahing Godwin, ngunit minsan lang ito magagamit sa maikling panahon. Ang Chi-Bomb ngayon lang ay labis na nasugatan na siya. Kung mangyayari itong muli, magiging zero ang kanyang pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, sa dami ng mga handa ng tributo para sa tao sa harap niya, ayaw niyang sumuko ng basta-basta. Tutal, ang hamon ng Panginoong iyon ay hindi naman ganoon kadaling lokohin. Sa isang iglap, ang sinaunang Haring Godwin ay nalagay sa isang problema. Hoy, anong ibig mong sabihin dito? Kung wala kang sasabihin, aalis na kami, muling pagpupumilit ni Terence, ngunit nang makitang nag-aalangan pa rin ang lalaki, lumayo siya at may paghamak na sinabi, anong sinaunang Haring Godwin? Sa tingin ko ay mas katulad siya ng isang duwag na haring daga. Takot na takot siya sa isang ordinaryong tao na nasa tugatog ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Wala nang ibang katulad niya. Sabi mo natatakot ako sa iyo. Sa wakas ay tumugon ang sinaunang haring si Godwin. Hindi ba? Tiningnan nito ni Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa iyo. Sumangha lang sinaunang Haring Godwin at agad na sumibad pababa sa napakabilis na bilis. Bagamat mukha siyang basang-basang manok, ang kanyang aura ay mas mabangis kaysa noong siya ay nasa tugatog ng kanyang kakayahan. Ito ay dahil sa kanyang pagkauhaw sa dugo na na-trigger matapos masugatan. Siya ay nasa mas malaking panganib kaysa dati. Boss, mag-ingat ka. Gulat na gulat sina Amara at ang iba pa. Kahit sila ay nakakaalam na uubos na ang Godwin sa pagkakataong ito. Maliban na lang kung may ikatlong bomba si Terence, malaking bagay talaga iyon. Siyempre, wala pang ikatlong bomba si Terence, isa sa bawat kamay ang limitasyon niya. Kahit na maaari pa siyang umasa sa espasyo ng Jade para mapunan ang kanyang chi, kahit na ang pag-aatubili ni Haring Godwin ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong buuin muli ang mga bomba, hindi pa sapat ang oras. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas at kaharian, maliban kung mapapaikli at mapiga niya ang tunay na Chi-Pil Firebomb hanggang sa limitasyon, mahihirapan siyang magbanta sa isang nilalang tulad ng Primordial King Godwin. Sa pinakamarami, makamaw lang siya ng KT. Bukod sa tunay na Chi-Pil Firebomb, magiging pangarap ng isang hanggal na umasa sa ibang mga paraan upang harapin si Haring Godwin gamit ang konstitusyon ng kanyang sinaunang espiritu. Lalo na itong nangyari noong kaharap niya ang isang nagngangalit na Haring Godwin. Hindi magiging pagmamalabos kung sasabihing maliit lang ang kanyang pagkakataong mabuhay. Pero hindi man lang natarante si Terence, ni hindi man tumangala kay Haring Godwin. Sa halip kusa niyang ibinaba ang kanyang ulo, habang ang kanyang mga labi ay nakataas at lumilikha ng mapaglarong ngiti. Gayunpaman, ang ekspresyong ito ang naging dahilan upang biglang huminto ang nakakatakot na sinaunang Haring Godwin. Nang wala pang 10 metro ang pagitan nila, bigla siyang muling sumugod, at mas mabilis pa kaysa sa kanyang pagbagsak. Natatakot siyang maulit ang parehong pagkakamali at makaranas ng isa pang tunay na Chi-Pellet Firebomb, na siyang magiging katapusan niya. P********. Mura ni Terence. May sakit sa mukha niya na parang masasaktan siya sa pagpipigil. May malakas at mapanganib na chi sa kamay niya, na parang sasabog siya anumang oras, pero nagawa niya itong kontrolin. Talagang nandadaya ang batang ito. Nakita ng malinaw ng sinaunang Haring Godwin ang lahat ng ito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Naisip niya sa sarili, mabuti na lang at mas maingat ako. Kung hindi, baka sinundan ko ang mga yapot ng pulang kaliskis na ahas.
Masyadong mapanganib ang taong ito. Ang hindi niya alam ay palabas lang pala ito ni Terence para sa kanya. Hindi sapat ang maikling panahong ito para makagawa ng isang malakas na chi firebomb, pero hindi rin naman mahirap lumikha ng tila mapanganib na pagbabago-bago ng chi. Mahirap para kay Haring Godwin na hindi malinlang sa maayos na planong psikolohikal na ataking ito. Dahil mapanganib ang bumaba, mananatili ako sa kalangitan at babantayan sila. Hanggat may mabubunyag silang kapintasan, wala sa mga pagpupugay na ito ang makakatakas sa aking mga kamay. Nakapagdesisyon na si Haring Godwin. Talagang takot na takot siya kay Terence ngayon, at hindi mahalaga kung ito ay totoo o peke. Hindi siya lalapit ng mas mababa sa 10 metro sa harap ni Terence kahit anong mangyari. Gusto lang niya ang pagpupugay, at hanggat kaya niya silang bantayan, hindi makakatakas si Terence at ang iba pa. 5,233. Naunawaan ni Terence ang intensyon ng lalaki sa isang tingin lang. Dahil ayaw mong bumaba, umalis ka na rito. Kahit sundan mo pa kami, sayang lang ang oras mo. Kapag narating na natin ang teritoryo ng ibang mga spirit beast, kahit maging tribute pa tayo, mapapasa kanila pa rin iyon. Ano ang mabuti para sa iyo? Gusto mo akong hikayatin palayo ng ganito? Bata, hindi ba't napakasimple ng iniisip mo? Sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay aking mga tributo, at wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Sagot ng sinaunang Haring Godwin. Ganoon ba? Tiningnan ito ni Terence nang may bahagyang ngiti, siya nga pala, sa tingin mo ba talaga ay wala akong magagawa sa iyo kung lilipad ka ng mas mataas? Bata, inaamin kong malakas ka para maging banta sa akin. Pero, may pakpak ka ba? Kaya mo bang lumipad? Kahit gaano pa kalakas ang teknik mo, posible pa rin ba akong masaktan? Pang-uuyam ni Haring Godwin. Nasa taas na siya ng lupa ngayon para makasiguro. Hindi siya masasaktan ng chi fire pill ni Terence, at kahit kaya niya, magkakaroon pa siya ng sapat na oras para umiwas. Tumawa si Terence bilang tugon at nawala ng walang bakas. Napakabilis. Hindi mapigilan ni Haring Godwin ang hindi bumulong. Nakita na niya ang galaw ni Terence dati, at ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito kabilis. Sa pagkakataong ito, mas mabilis pa ito kaysa dati, at kahit papaano ay malabo niyang nakita kung nasaan siya kanina. Sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi ka panipaniwala. Salamat sa iyong papuri. Biglang narinig ang boses ni Terence sa kanyang likuran. Napatalon sa gulat ang sinaunang Haring Godwin, ngunit agad siyang gumanti at ngumisi. Zinchi voice transmission, marami kang paraan, pero ano ang silbi nito? Masyado kang nag-iisip. Nandito lang ako. Bakit ko pa kailangang gamitin ang Zinchi voice transmission? Inabot ni Terence ang kamay at tinapik ang likod nito, ito ang totoo, hindi isang chi transmission. Natakot ang kaluluwa ni Haring Godwin palabas ng kanyang katawan, at nakalimutan niyang ikampay ang kanyang mga pakpak. Nahulog siya mula sa langit na parang patay na ibon, hindi maintindihan kung bakit biglang sumulpot si Terence sa likuran niya. Ang lalaking ito ay isa lamang taong nasa pundasyon ng rurok ng buhay, at wala siyang mga pakpak o marunong lumipad. Paano siya nakarating sa ganito kataas sa kalangitan? Ang mas nakakagulat pa ay habang bumabagsak ito, si Terence ay nasa likuran nito, sinusundan din ito pababa, at mayroong isang malakas at marahas na pagbabago-bago ng purong enerhiya sa likod nito. Natakot ng husto si Haring Godwin. Hindi na niya hinintay ang susunod na gagawin ni Terence at tumakbo palayo, wala nang pakialam sa mukha nito. Nakahinga ng maluwag si Terence. Ginamit na niya ang lahat ng paraan na maisip niya para linlangan ang lalaking ito. Hindi naman sayang ang pagod. Boss, ano ang sitwasyon? Mabilis siyang pinalibutan ni Chester at ng iba pa at nagtanong. Wala lang yan. Tinakot ko lang. Ngumiti si Terence. Sabi niya madali lang naman, pero ang sitwasyon ngayon lang talaga ang nagpawi sa kanya ng malamig. Kung hindi niya matatakot si Haring Godwin at hahayaang sundan sila mula sa langit, tapos na sana ang pagsubok na ito. Sa pagkakataong ito, bigla siyang nag-transform bilang isang primordial spirit at lumipad sa kalangitan. Pagkatapos, bigla siyang muling nag-condensate bilang isang primordial spirit body. Parang simple lang ang galaw na ito, pero napakahirap talaga. Tutal, ang kabilang partido ay isang eksistensya na maihahambing sa huling yugto ng Golden Core Realm.
Hindi ganoon kadaling magtago mula sa mga mata at tainga ng kabilang partido. Hindi pa kasama rito, si Terence ay walang gaanong kapangyarihan para protektahan ang kanyang sarili sa kalangitan. Malalagay siya sa panganib kung lalaban si Haring Godwin. Mapanganib ang hakbang na ito, ngunit sa kabutihang palad, naihanda niya ng maayos ang pundasyon. Ang kalaban ay parang ibong nagulat sa tunog lamang ng pana. Kung hindi, sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari? Boss, ang galing mo. Ang galing mo. Noon lang napagtanto ng lahat na lahat ng ginawa ni Terence ay isang pag-arte lamang. Una, ginamit niya ang kanyang lakas upang patayin ang isang higanteng pulang kaliskis na ahas, at ngayon ay ginamit niya ang kanyang husay sa pag-arte upang takutin ang isang sinaunang Haring Godwin. Ang kanilang amo ay tunay ngang dalubhasa sa martial arts at panitikan, walang talo. Terence, bro, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Aliyah. Napatingin din ang lahat kay Terence. Kung ang mga paniki sa simula ay para lang magbawas ng kanilang bantay, ang mga ahas at si Haring Godwin naman ang nagpaunawa sa kanila kung gaano kadelikado ang mga sinaunang pagsubok, buhay at kamatayan ang nakataya. Ipagpatuloy natin ang pag-usad. Nakangiting sabi ni Terence. Kung gayon, paano kung sundan tayo nito muli? Tanong ni Brian. Hindi tanga si Haring Godwin, kahit na natakot siya kay Terence sa pagkakataong ito, mabilis siyang makakabalik sa kanyang katinoan. Kahit na hindi siya makapag-react agad, magagalit pa rin siya pagkatapos niyang makabawi. Magiging problema kung hahabulin niya ulit siya. Tumingin ang lahat kay Terence, at simple lang ang sagot niya, haharapin natin ang anumang dumating sa atin. Hindi ito kasiya siyang sagot, ngunit ito ang pinakatapat na sagot ni Terence. Tutal, ito ang pagsubok ng Supreme Ancient Immortal Realms, at anumang bagay ay maaaring mangyari. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, imposible para sa kanya na protektahan ang lahat. Makakaharap sila ng mga panganib tulad ngayon muli, 10 beses o kahit 100 beses pa. Ang tanging magagawa niya ay umangkop sa sitwasyon. Natahimik ang lahat. Sa wakas ay nakaramdam sila ng panganib na hindi pa nila naramdaman noon. Kung hindi sila agad-agad ng level, magiging pasanin sila ni Terence at mamamatay pa sa lugar na ito. Bahagyang umangat ang mga labi ni Terence habang pinagmamasdan ang seryosong ekspresyon sa mukha ng lahat. Ito mismo ang ekspresyong gusto niya. Ang dahilan kung bakit niya napagpasyahan na hayaan ang lahat na sumali sa pagsusulit ay upang sanayin sila. Pagkatapos ng takot, nagpatuloy si Terence kasama si Amara at ang iba pa, ngunit ang mga disipul sa dalawa pang landas ay hindi gaanong pinalad. Hindi lamang si Haring Godwin at ang pulang kaliskis na ahas ang kinailangang magnakaw ng mga tributo ng tao. Ang iba pang mga espiritong hayop na nakarating na sa isang tiyak na antas ay may parehong misyon din. Ito ay isang lumang paglilitis sa pamamagitan ng apoy na minsan lang mangyari sa 1,000 taon, kaya lahat ay iniisip ang ilog ng kamalayan at lahat ng uri ng mga hindi inaasahang pagkakataon, ngunit hindi nila inakala na ang naghihintay sa kanila rito ay isang ganap na massacre. Ang grupo ni Tianyong ay orihinal na binubuo ng mahigit 20 katao, ngunit sa huli ay nakasagupan nila ang isang Zoro. Isang Zoro na may 2 buntot, at muntik na silang malipol, kasama na si Tianyong. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Tianyong para makatakas patungo sa masukal na kagubatan, at hindi siya agad tinarget ng Zoro, kaya muntik na siyang mamatay. 5,234. Gayunpaman, ang iba pang kasama niya ay nasa mas malala pang kalagayan. Ang kanilang lakas ay mas mahina kaysa kay Tianyong, at ang kanilang mga reaksyon ay hindi kasing talas ng sa kanya. Kapag sila ay na-target ng Fox, wala na silang pagkakataong makatakas, at ang magagawa na lamang ay sumuko. Mabuti na lang at gusto ng mga tributo na buhay sila, kung hindi ay mamamatay na sana silang lahat dito. Mayroong mahigit 20 tao sa kabuuan, at sa huli, lahat ng 20 sa kanila ay naging parangal para sa Zoro. Ang iba pang ilang taong nakatakas ay sumunod sa naisip ni Tianyong at nakatakas patungo sa masukal na kagubatan, at sa wakas ay nakatakas sa kapahamakang ito. Kung tutuusin, kumpara sa mga parangal ng 20 tao, hindi maaaring mawala ang malaking halaga sa Zoro para sa isang maliit na pakinabang. Bukod pa rito, ang individual na lakas ng mga taong ito ay hindi kapansin-pansin, at ang pagtakas sa masukal na kagubatan ay parang pag-inom lamang ng lason upang mapawi ang uhaw.
Ang iba't ibang panganib na nakatago sa kagubatan ay tiyak na higit pa kaysa sa mga nasa pangunahing kalsada. Kahit si Tianyong ay hindi magagarantiya na makakatakas siya ng walang pinsala, lalo na ang iba. Kung ikukumpara sa miserableng kalagayan ni Tianyong, hindi naman mas maganda ang kalagayan ni Yubi. Mas kaunti ang mga taong nasa panig niya, ngunit ang kanilang lakas ay karaniwang hindi mahina. Lahat sila ay mga disipulo ng sinaunang alyansa na parehong matatapang at ambisyoso. Sa paningin ng karamihan, malakas si Yubi, ngunit hindi siya maihahambing kina Terence at sa iba pa. Kahit si Tianyong, na nasa tugatog ng huling yugto ng Foundation, ay kayang pigilan siya. Ang pagpili na sumama sa kanya ay nangangahulugan na pinili nila ang landas na may pinakakaunting seguridad, ngunit kasabay nito, nangangahulugan din ito na pinili nila ang landas na may pinakamaraming kakompetensya. Kung makakatagpo sila ng anumang kayamanan, lahat ay maaaring lumaban para dito. Kung ang dalawa pang landas ang dahilan, lalo na ang landas ni Terence, hindi na nila kailangang isipin pa iyon. Maliban na lang kung iiwasan nila ang pangunahing kalsada at pumasok ng mag-isa sa kagubatan, wala silang makukuha mula sa grupo ni Terence. Gayunpaman, iba ang landas ni Yubi. Hindi lang nila ito kayang ipaglaban, kundi may pagkakataon din silang makuha ito. Isang bagay na dapat banggitin ay isa sa kanila si Logan na may health maintenance. Maaari sana siyang sumama kina Terence at sa iba pa, kahit papaano kumpara sa iba pang disipulo ng sinaunang alliance na walang kaugnayan sa kanya. Mas malaki ang tsansa niyang makuha ang sopas, ngunit hindi lang iyon ang kanyang ambisyon. Sa kasamaang palad, ang Logan at ang iba pa ay hindi nakakuha ng anumang pagkakataon o kayamanan. Sa halip, nakakuha sila ng isang higanteng oso na may isang mata. Tulad ng iba pang makapangyarihang spirit beast na lumitaw, ito ay isang makapangyarihang pag-iral na maihahambing sa isang Jindan stage expert. Para kay Yubi at sa iba pa, ito ay isang ganap na sakuna. Sa huli, pinalad si Yubi na makaligtas sa kalamidad. Lahat ng iba pa, kasama na si Logan, ay sama-samang ginawang mga tributo. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ang pader na nagtataas ng langit ang tanging bangin sa buong Primordial Trial Grounds. Para sa ibang mga spirit beast, ito ay isang forbidden zone na hindi nila madaling mapupuntahan dahil ito ang base camp ng Primordial Godwin race. Ang pader ng Atlas ay siksik na natatakpan ng mga kuweba na may iba't ibang laki, at bawat kuweba ay may isang Godwin. Mayroong daan-daan sa mga ito, at ang may-ari ng higanteng kuweba sa pinakamataas na punto ay ang sinaunang Haring Godwin. Aking hari. Nagulat ang lahat ng mga Godwin nang makita nilang bumalik si Haring Godwin na may malubhang pinsala. Bagamat hindi naman matatalo si Haring Godwin, isa siyang pambihirang kalaban sa himpapawid. Karaniwan, kahit hindi siya kalaban ni Haring Godwin, hindi naman siya ganoon kadelikado. Ano ang nangyayari ngayon? Nasugatan ka ba? Nagmamadaling lumapit ang isang matandang Godwin. Ito ang pinakamatanda at pinakamatalinong think tank dito, pati na rin ang pinakamahuhusay na manggagamot. Agad nitong sinimulang suriin ang mga pinsala ni Haring Godwin. May naranasan akong problema, hindi na maituwid ni Haring Godwin ang kanyang mukha. Kahit ano paman, hindi magandang bagay ang matakot sa isang taong tulad ni Terence. Kagagawan kaya ito ng ahas na may pulang kaliskis. Ang teritoryo ng ahas na may pulang kaliskis ay nasa katabing bahay lamang, at karaniwan sa kanila ang maglaban. Ang lakas ng ahas ay sapat nga upang malubhang masugitan ang sinaunang Haring Godwin, ngunit tiyak na hindi ito magiging nasa mabuting kalagayan. Patay na iyan, bulong ni Haring Godwin. Talaga. Hindi lang ang matandang Godwin, kundi pati na rin ang lahat ng iba pang Godwin ay nagliwanag sa tuwa nang marinig nila ito. Ang pulang kaliskis na ahas ang kanilang mortal na kaaway, na isang malaking bagay. Hindi nakakapagtaka na malubha ang iyong pinsala. Gumamit ka pa nga ng paraan para makatakas. Hindi ito kawalan, hindi ito kawalan. Tumango ang matandang Godwin at sinabing, dapat ba tayong magpadala ng ilang Godwin para sakupin ang teritoryo ng pulang kaliskis na ahas? Kung hindi, ibibigay natin ito sa iba ng libre. Ang ahas na may pulang kaliskis ay isang nag-iisang nilalang. Kapag namatay ito, natural na magiging walang laman ang teritoryo nito. Ito ay isang piraso ng matabang karne. Iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito. Casual na sabi ni Haring Godwin. Opo.
Masayang sagot matandang Godwin, saka huminto sandali bago nagpatuloy, sige po, mahal na hari. Nandito na ang espesyal na sugo ng Panginoon. Hinihintay ka niya sa iyong kuweba. Naiintindihan ko. Nanlumo si Haring Godwin. Nangyari nga ang kanyang kinatatakutan. Paano niya ito ipapaliwanag sa sugo? Pumasok siya sa isang napakalawak na kuweba. Makikita ang mga inukit na biga at pininturahang mga tahilan sa lahat ng apat na gilid. Ito ay may sinaunang estilo at mayaman at kahanga-hanga. Kahit sa mundo, kakaunti ang mga lugar na may ganitong estilo. Kung may isang tagalabas na papasok ng hindi nalalaman ang sitwasyon, tiyak na hindi nila iisipin na ito ang tirahan ng kuweba ni Haring Godwin mula pa noong unang panahon. Ito ang gawain ni Haring Godwin noong sinaunang panahon. Bagamat ang tribong Godwin ay may mukha ng tao at katawan ng ibon, kusang loob nilang tinanggap ang paraan ng pag-iisip at kaugalian ng tao. Lahat sila ay nagtataguyod ng kulturang pantao. Anumang Godwin na may kaunting katayuan o katayuan ay magkakaroon ng isang tiyak na aura ng sinaunang kulturang pantao sa kanilang mga tirahan sa kuweba, at si Haring Godwin ang tugatog sa kanila. Siyempre, kahit hinangaan nila ang mga tao, hindi nito binago ang katayuan ng mga tao bilang pagkain sa kanilang paningin. Natutunan nila ang kailangan nilang matutunan, at kinakain pa rin nila ang kailangan nilang kainin. Magkaibang bagay ang mga ito. Noong nakaraan, ang sinaunang Haring Godwin ay palaging nasa magandang kalooban kapag bumabalik siya sa kanyang tirahan sa kuweba. Sa pagkakataong ito, nanginginig siya sa takot na parang naglalakad sa manipis na yelo. Kung hindi lang dahil sa katotohanang alam niyang hindi siya makakatakas, tatalikod na sana siya at tatakas. Habang naglalakad papasok sa kuweba si Haring Godwin na may balisa sa puso, agad niyang nakita ang isang maliit na figure sa mesa. Sa unang tingin, para itong isang puti at mataba na insekto, ngunit hindi niya ito hinayaang magbawas ng kanyang depensa. Sa katunayan, nanginig ang kanyang puso, at halos mapaluhod siya agad. Panginoong espesyal na sugo, patawarin po ninyo ako sa aking kabastusan. Yumuko ng may paggalang ang sinaunang Haring Godwin. Magsalita ka naman ng malinaw, bastos ka ba o natalo ka? Matalas at payat ang boses ng maliit na puting insekto, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na boses ito ng isang bata, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan ay nagpapakita ito ng isang nakakakilig na aura. Natigilan ang ekspresyon ng sinaunang Haring Godwin. Alam niyang dahil nandito ang espesyal na sugo, malamang ay naunawaan na niya ang sitwasyon. Panginoong espesyal na sugo, nabigo ako. 5,235. Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Medyo hindi mahulaan ang tono ng boses ng maliit na puting insekto. Oo, may isang Panginoon sa mga taong tributo na nakilala ko. Pinatay niya ang pulang kaliskis na ahas sa isang galaw lamang at pagkatapos ay malubhang nasugatan ako sa parehong galaw. Mabuti na lang at mayroon akong life-saving skill, naglalahong anino. Kung hindi, natatakot akong sumunod sa mga yapak ng pulang kaliskis na ahas. Bukod pa rito, tila kayang lumipad ng taong iyon. Sa madaling salita, hindi siya maarak, mahinang sabi ni Haring Godwin. Talaga? Ano ang pangalan ng taong iyon? Casual na tanong ng maliit na puting kulisap. Sa tingin ko ay Terence ang pangalan niya, mabilis na sabi ni Haring Godwin. Hindi binanggit mismo ni Terence ang pangalan niya, ngunit ilang beses na itong binanggit ni Alia at ng iba pa. Hindi na nakakapagtaka na maalala niya ito. Terence. Napansin ng maliit na puting kulisap ang pangalan at may interes na sinabi, bihirang makakita ng taong kayang pumatay ng pulang kaliskis na ahas sa isang galaw lang, at kaya pa niyang lumipad. Kung magkakaroon tayo ng mas marami pang ganitong pagpupugay, sa palagay ko ay matutuwa ang Panginoon. Oo. Gaano man kalakas ang Terence na iyan, hindi siya makakataka sa iyo at sa iyong kamahalan. Ang isang parangal ay isang parangal, ang kanyang kapalaran ay napagpasyahan na sa sandaling siya ay pumasok dito. Ngumiti si Haring Godwin nang may paghingi ng tawad. Sige, pag-usapan natin ang sarili mong gawain. Ano ang gagawin mo kung hahayaan mong makalusot sa mga daliri mo ang napakaraming tributo ng tao?
Tiningnan ito ng maliit na puting insekto at sinabing, halatang nakatingala ito, ngunit nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng matinding pang-aapi, na nagpapanginig sa mga tao sa takot. Ito. Sa sobrang pagkabalisa ni Haring Godwin, pinagpawisan siya ng malamig. Alam na alam niya ang mga kahihinatnan ng hindi pagkuha ng mga taong pugay. Hindi man lang niya ito naisip. Huwag kang mag-alala, sugo. Babawiin ko ang aking pagkakamali at magbibigay ng sapat na mga taong pugay sa tamang panahon. Pagbayaran mo ang pagkakamali niya. Sabihin mo sa akin, paano mo babawiin ang pagkakamali mo? Biglang tumawa ang maliit na puting insekto at walang emosyong sinabi, sa pagkakaalam ko, ang mga taong tributo na iyon ay umalis na sa teritoryo mo. Kapag nakapasok na sila sa teritoryo ng ibang tao, sila ang magiging tributo nila. Kung pupuntahan mo sila at aagawin, lalabagan mo ang mga patakaran at parurusahan ka ng mabigat. Kung hindi dahil dito, hindi sana nag-aksaya ng ganito karaming oras ang sinaunang Haring Godwin at ang pulang kaliskis na ahas. Maaari lamang silang kumilos ayon sa gusto nila sa kanilang sariling teritoryo. Ito ang pinakasimpleng tuntunin, at ito ay personal na itinakda ng Panginoong iyon. Walang sino man ang nang-ahas na sumaway. Ito. Iyan. Hindi alam ng sinaunang Haring Godwin kung ano ang gagawin. Naisip na niya ito habang pabalik. Noong mga panahong iyon, gusto niyang palihim na pumunta sa ibang teritoryo para magnakaw ng mga tao. Dahil sa kanyang kalamangan sa himpapawid, magagawa niya ito nang walang nakakaalam. Sino ang mag-aakala na naghihintay na rito ang espesyal na sugo bago pa man siya makabalik sa sarili niyang pugad? Paano kung ganito, bibigyan kita ng paraan palabas? Mahinahong sabi ng maliit na puting insekto. Panginoong Sugo, magsalita po kayo. Sa ngalan ng sinaunang lahing Godwin, ako'y lubos na nagpapasalamat, nagmamadaling sabi ni Haring Godwin. Ipakalat ninyo ang lahat ng Godwin ng inyong lahi. Kahit kaninong teritoryo pa iyon, ipahanap ninyo sa kanila ang bawat natitirang kapigatian ng tao. Hulihin ninyo ang mga maaaring hulihin ng buhay, at habulin ninyo ang mga hindi maaaring hulihin pabalik kay Ginoong Diyos. Utos ng maliit na puting kulisap. Opo, Ginoong espesyal na sugo. Tuwang-tuwa si Haring Godwin nang marinig ito. Bagamat hindi mahirap ang misyong ito, tanging ang tribong Godwin sa buong sinaunang lupain ng mga pagsubok ang makakagawa nito. Tutal, sila lang ang tanging pangkat sa himpapawid na may disenteng saklaw. Siyempre, hindi mo kailangang pumunta ng mag-isa. Kung masyado kang malaking target, madali kang makakaakit ng hindi kinakailangang gulo. Dagdag ng maliit na puting insekto. Hindi mahalaga kung isa o dalawang ordinaryong Godwin ang pumasok sa teritoryo ng ibang mga espiritong halimaw. Karaniwan ay wala silang pakialam, ngunit iba ang sinaunang hari ng Godwin. Kung ang lalaking ito ay lilipad sa teritoryo ng ibang tao, hindi ito magiging naiiba sa pagdedeklara ng digmaan. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Haring Godwin. Ikaw. Tumigil ang maliit na puting kulisap at sinuri si Haring Godwin. Maaari ka munang mag-utos. Oo. Sinunod ng sinaunang Haring Godwin ang sinabi sa kanya. Sa isang utos, lahat ng mga Godwin ay umalis bago bumalik upang magulat sa maliit na puting insekto. Kung mayroon pa kayong ibang mga kahilingan, pakisabi po sa akin. Hindi ako mag-aatubiling dumaan sa anumang gulo. Ang sinaunang Haring Godwin ay abala pa rin sa pagpapahayag ng kanyang katapatan. Bagamat mukhang ordinaryo ang espesyal na sugo na ito, siya ay kinatawa ng Panginoong iyon. Ang kapangyarihang nasa kanyang mga kamay ay hindi maliit na bagay, at kahit ang isang Panginoong tulad niya ay walang ibang pagpipilian kundi ang yumuko at lumuhod. Gutom na ako. Sabi ng maliit na puting insekto. Ano? Hindi nakapag-react agad ang sinaunang Haring Godwin, sa pag-aakalang nagkamali siya ng narinig. Daan-daang taon na akong natulog. Nagugutom na ako. Ulit ng maliit na puting kulisap. Sa wakas ay naintindihan na rin ng sinaunang Haring Godwin sa pagkakataong ito. Hindi niya maiwasang hindi mawala ng malay. Ang tanging nagawa na lang niya ay magtanong, kung gayon, ano ang gusto mong kainin? Mag-iisip ako ng paraan.
Ang sugo ng kabilang panig ay patas at magiliw, at ang pagkain kinakain niya ay tiyak na naiiba sa lahing Godwin. Ngunit dahil may ganitong kahilingan ang kabilang panig, kinailangan nitong humanap ng paraan upang matugunan ito. Tumawa ang maliit na puting kulisap, ang maliliit nitong mga mata ay nakatitig ng diretso kay Haring Godwin. Hindi mo na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Magiging maayos ka rin. Sandaling natigilan ang sinaunang Haring Godwin. Bago pa siya makapag-react, biglang sumulpot ang maliit na puting insekto mula sa mesa at agad na dumikit sa kanyang mukha na parang bola ng kanyan. Kahit gaano pa siya magpumiglas, hindi niya ito maalis. Maging mabuti ka at huwag kang magpumiglas. Sa ganitong paraan, mababawasan ang sakit na mararamdaman mo. Ang katawan ng maliit na puting insekto ay nagliwanag na may nakakatakot na pulang ilaw. Habang tumatagal, ang pulang ilaw ay lalong nakasisilaw at parang demonyo, na nagiging sanhi ng pagtibok ng puso ng isang tao. Insektong kumakain ng utak. Ngayon lang biglang nagkaroon ng ideya ang sinaunang Haring Godwin. Sa wakas ay naalala niya ang pinagmulan ng espesyal na sugo na ito. Ito ang sikat na insektong kumakain ng utak. Bago ang pagpapakita ng Panginoong iyon, ang insektong kumakain ng utak ay halos isang bangungot para sa buong sinaunang lugar ng pagsubok. Saan man ito dumaan, mayroong isang madugong bagyo, at hindi mabilang na makapangyarihang mga espiritong halimaw ang namatay sa mga kamay nito. Natigil lamang ito nang makilala nito ang Panginoong iyon isang araw, at pagkatapos ay naging espesyal na sugo niya ito. Alam na alam ni Haring Godwin ang bahaging ito ng kasaysayan at hindi dapat maging ganito kawalang ingat, ngunit pinukaw lang siya ni Terence, at ang sugo ay tulog na sa loob ng daan-daang taon. Ang bangis mula noon ay nakalimutan ng hindi namamalayan, at ngayon lamang siya nakabalik sa kanyang katinoan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Matigas na ang pagkakasaksak ng insektong kumakain ng utak sa kanyang mukha. Hindi na siya nagkaroon ng oras para magpumiglas ng isang mahaba at manipis na bunganga ang tumago sa kanyang bungo at tumama sa kanyang utak. Sa isang kisap mata, tuluyang natuyo ang kanyang utak. Si Haring Godwin ay naging isang bangkay na walang utak at tuluyang bumagsak. Maya-maya pa, gumapang pababa mula sa mukha nito ang insektong kumakain ng utak dahil sa kasiyahan. Sa unang tingin, mukha pa rin itong isang maputi at malambot na maliit na insektong puti, ngunit may karagdagang markang may 5 kulay sa likod nito, na eksaktong kapareho ng mga balahibo sa katawan ni Haring Godwin. 5,236. Daan-daang taon na akong hindi kumakain. Sok, halos nakalimutan ko na ang napakasarap na lasang ito. Sumulyap ang insektong kumakain ng utak sa bangkay ni Haring Godwin at dahan-daang gumapang palabas. Nang marating nito ang bunganga ng kuweba, bigla itong tumalon at bumagsak sa ere. Pagkatapos ng kalahating pagbagsak, biglang nagliwanag ang 5 kulay na marka sa likod nito. Pagkatapos, kasabay ng isang pag-alon, tumubo ang isang pares ng malalaking pakpak. Sa masukal na kagubatan, patuloy na sumulong si Terence at ang grupo. Dahil sa karanasan ni Haring Godwin at ng pulang kaliskis na ahas, patuloy na kinokontrol ni Terence ang kanyang chi habang sumusulong kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon. Siyempre, hindi naman laging kayang hawakan ni Terence ang isang chi bomb. Kahit hindi niya kailangang mag-alala na maubusan siya ng chi, uubusin pa rin nito ang maraming enerhiya, at maaaring magkaroon ng malaking gulo kung hindi siya mag-iingat. Ang ginagawa niya ngayon ay dagdagan ang lakas ng chi sa kanyang katawan sa antas na higit pa sa kanyang karaniwang antas. Sa ganitong paraan, mapapaikli niya ang oras na kailangan para makabuo ng isang chi bomb ng ilang beses. Sa ganitong paraan, hindi ito uubusin ng masyadong maraming enerhiya, at hindi siya magiging walang magawa sa harap ng isang hindi inaasahang sitwasyon. Ito ay isang plano na maaaring pumatay sa magkabilang panig. Bukod doon, pinalawak din ni Terence ang kanyang spirit sense sa pinakamataas na antas sa lahat ng oras, para maramdaman niya ang hangin at damo sa unang sandali, at magkaroon ng sapat na oras para tumugon. Sa 2 puntong ito, garantisado na ang kaligtasan ng lahat, kahit papaano ay hindi na nila kailangang harapin ng basta-basta ang isang late-stage Golden Core Spirit Beast.
Kung isa lamang itong normal na spirit beast na nakaharang sa daan, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Terence, kailangan niya lang magbantay mula sa gilid, at maaaring matalo sila ni Linlin at Amara. Ito ay isang pambihirang praktikal na karanasan. Matapos matamba ng grupo ang ikatlong spirit beast na nakaharang sa kanilang daan, madilim na ang kalangitan. Sumigaw si Terence sa lahat kayo, magpahinga na tayo rito. Masyadong mapanganib ang paglalakbay sa gabi. Itutuloy natin ang ating paglalakbay mamayang madaling araw. Sige. Tumango ang lahat. Sa totoo lang, kahit hindi gaanong makapangyarihan ang tatlong spirit beast na ito, napakahirap na nilang kalabanan para sa mga nasa tugatog pa lamang ng maagang foundation stage at maagang foundation stage. Kailangan talaga nila ng maayos na pahinga. Boss, kailangan ba nating maging alerto ng grupo-grupo? Paalala ni Brian. Hindi na kailangan. Ang trabaho mo ay magpahinga at magpagaling ng maayos. Subukan mong ayusin ang iyong kondisyon sa pinakamagandang kondisyon bago magbukang liwayway. Tungkol naman sa pagbabantay, iwan mo na sa akin, ngumiti si Terence. Napakadali lang nito para sa kanya. Isa pa, ang isang tunay na alerto sa ganitong kapaligiran ay nangangailangan ng isang malakas na pandama sa espiritu. Kung hindi, ito ay para lamang sa pagpapakitang gilas, at ito ay isang bagay na malinaw na hindi natutugunan ng iba. Sige. Walang tumutol dito. Kailangan nila ng maayos na pahinga, kung hindi ay magiging pabigat sila sa iba bukas. Hinawakan ni Terence ang mga kamay ng lahat at inayos ang mga ito sa isang pormasayo na kayang tumugon ng mabilis. Tutal, ang lugar na ito ay puno ng panganib, at hindi nila maaaring ibaba ang kanilang bantay sa gabi. Para sa kanya, pumili siya ng isang malaking puno sa gilid, na hindi lamang may malawak na tanawin, kundi nakatulong din upang mas madaling maramdaman ang mga bagay-bagay. Tumangala siya sa mga bituin at nakinig sa kakaibang mga ingay na nagmumula sa lahat ng direksyon. Naalala niya ang nangyari noong maghapon, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Medyo nasasabik siya. Isa siyang likas na manlalakbay, at hindi siya matutuwa kung ang minsan sa 1,000 taong pagsasanay na ito ay hindi puno ng mga nakatagong dragon at tigre. Pero magsisinungaling kung sasabihin niyang hindi siya nag-aalala, kahit pa may kahangahangang kakayahan siya tulad ng Chi Pellet Firebomb, hindi magiging madali para kay Terence na protektahan ang lahat gamit ang kanyang kumpletong foundation stage cultivation. Kung may mangyari man, susubukan niya ito, pero ang pagkontrol sa sitwasyon ay parang pangarap lang. Pero ano ang kulang? Bumantong hininga si Terence. Hindi pa siya nahirapang makalusot noon, kahit noong nasa orihinal na yugto pa lamang siyang sanggol o yugto ng Xuansheng. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, natigil siya sa tuktok ng foundation stage. Hindi niya mahawakan kahit isang bato, lalo na't hindi niya ito maintindihan. Paano niya tatawirin ang ilog? Pero kahit ano paman, patuloy na magsisikap si Terence, kahit sa ganitong sitwasyon. Hindi hihina ang kanyang mga pandama kapag nagkultibo siya, at sa halip ay magiging mas matalas ito. Hindi nito maaapektuhan ang kanyang pagbabantay. Ang hindi alam ni Terence ay habang sinusubukan niya, ang kanyang tunay na katawan sa Sky-class Island ay nagkaroon ng kakaibang reaksyon. Terence! Terence, gising ka na. Nabigla si Teresa nang makita niyang biglang naglabas ng malakas na aura ang katawan ni Terence. Bukod sa pagpino ng mga table tasks, nananatili siya sa tabi ni Terence kapag wala siyang magawa. Napakaraming buwan na ang nakalipas mula nang bumalik si Terence, at nag-alala ito sa kanya, kina Milky, at Shenjin, ngunit sa kabutihang palad, maayos naman ang paghinga ni Terence, at sumagot pa ito sa Central Chamber of Commerce, na nagpagan sa kanilang loob. Ngunit ang sitwasyong ito ay hindi pa naganap sa loob ng maraming buwan. Ang aura ni Terence ay malinaw na lumalakas ng lumalakas, at tila hindi ito tumigil. Ito ay lalong tumitindi, at sa isang kisap mata, naabutan nito ang dating tugatog na estado ni Terence. Siya ay mas malakas kaysa sa karaniwang maagang yugto ng Mystic Ascension Realm. Kung hindi dahil sa espesyal na hana na nagpapalakas sa mga bahay sa distrito ng komersyo, ang aura pa lamang ay maaaring sumire sa mga bahay. Anong problema? Naramdaman ni Milky na may mali sa silid kaya agad siyang nagmadaling umakyat.
Nagulat siya nang makita ang kalagayan ni Terence, babalik na ba siya? Siguro. Siguro. Hindi sigurado si Teresa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag bumalik ang espiritu, ngunit sigurado siyang may mangyayari sa kasalukuyang kalagayan ni Terence. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Nagpapanik na si Milky. Nakatingin lang siya kina Terence at Teresa nang walang magawa. Bagamat siya ang karaniwang namamahala sa lahat ng bagay sa Heavenly Pill Pavilion, kapag wala si Terence, si Teresa ang tunay na gulugod. Gayunpaman, hindi alam ni Teresa ang gagawin. Nag-isip siya sandali at sinabing, bakit hindi mo hilingin kay Senior Brother Wayne na imbitahan sina Senior Brother Jonas at Senior Brother Jerry para tingnan ito. Sila ay may karanasan at kasanayan sa medisina. Kung may problema, dapat ay makita nila ito. Sige, kukunin ko na siya ngayon. Agad na bumaba si Milky para hilingin kay Shenjin na hanapin siya. Tahimik na nanalangin si Teresa habang lalong tumitindi ang reaksyon ni Terence. Alam niya na kahit matagpuan niya sina Jonas at Jerry, maaaring hindi sila makatulong sa ganitong sitwasyon, maliban na lang kung nandito si Zhang Liju. Sa kasamaang palad, wala na ang tagapagtatag. 5,237. Sa totoo lang, ang taong higit na makakatulong sa oras na ito ay ang gumaganap na Island Lord, ang estado ng Okita. Kahit na hindi niya personal na naranasan ang pagpapakita ng Primordial Spirit, maaari pa rin niyang tanungin ang Southern Sky Aurora at kumonsulte sa manager ng pavilion ng Island Lord na namamahala dito. Nakakalungkot na si Tenzin ay isa palang tagalabas. Isa rin siyang mahalagang tao na may napakataas na katayuan. 2 beses na nila siyang ginulo ng sunod-sunod para ipadala ang mga sulat. Medyo hindi mapakali na sina Teresa at ang iba pa. Kung tatakbo sila papunta sa kanya para tulungan sila kapag may nangyari, sobra na iyon. Kahit na hindi magsalita ang kabilang panig, masasaktan sila. Di nagtagal, natagpuan ni Shenjin sina Jonas at Jerry. Nagmadaling pumasok ang dalawa sa silid at nakita ang kalagayan ni Terence. Pareho silang nagulat at nagkatinginan. Mga nakatatandang kapatid, ano ang nakikita ninyo? Mabilis na tanong ni Teresa. Hindi pa siya gising, di ba? Nagkatinginan sina Jonas at Jerry at nagtanong. Hindi, bakit? Umiling sina Teresa at Milky. Napakalakas ng aura ni Terence hanggang ngayon, nagdulot pa nga ito ng kaguluhan sa ibaba at napilitan silang isara ang tindahan, pero hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng paggising. Dahil hindi pa siya nagigising, bakit siya nasa ganitong kalagayan? Naguluhan si Jonas. Ito ang sitwasyon. Natigilan sina Teresa at Milky. Naranasan na ninyong lahat ito dati. Hindi ba't ito ay isang senyales bago ang isang tagumpay? Paliwanag ni Jerry. Pambihirang tagumpay. Malapit nang makaabot si Terence. Noon lang napagtanto ng 2 babae ang nangyayari. Masyado silang nag-aalala kaya nakalimutan nilang ang pamilyar na eksenang ito ay isang senyales ng isang tagumpay. Gayunpaman, si Terence ay nasa maagang yugto na ng mastiko na kaharian ng pag-akyat, at ang kaguluhan ay higit pa sa kanilang inaasahan. Dapat nga ganoon, pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Dahil hindi pa siya nagigising, paano siya nakalusot? Hindi maintindihan ni Jonas. Ang isang tagumpay ang pinakamahalagang bagay para sa isang cultivator. Gaano man kagaling ang isang tao, kailangan niyang gawin ang lahat para magkaroon ng pagkakataong magtagumpay. Kung tungkol naman sa isang tagumpay habang natutulog ng hindi namamalayan, ito ay hindi pa nangyari sa buong mundo ng cultivation. Posible bang magising na lang at matuklasan na mayroon ng tagumpay? Kahit papaano sa isipan nina Jonas at Jerry, imposible ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang kalagayan ni Terence ay unti-unting binabago ang kanilang pagkakaintindi. Oo, hindi siya maaaring mag-cultivate kahit natutulog, di ba? Hindi rin makapaniwala si Jerry. Kung nagkukultibar lang siya habang natutulog, maiintindihan ko. Siya si Terence, kung tutuusin, hindi isang normal na tao. Hindi naman kakaiba para sa kanya ang gumawa ng mga bagay na labag sa sentido komon, pero ginagamit niya ang kanyang spirit projection. Wala nga rito ang kanyang espiritu, paano niya kokontrolin ang daloy ng kanyang chi?
Umiling si Jonas at ngumiti ng mapait. Aktibo pa rin ang kamalayan ng isang tao kahit natutulog sila, at para sa mga nagsasanay, normal lang ang kanilang espiritu, isa lamang itong subconscious self-conscious control. Bihira ang magsanay sa ganitong sitwasyon, pero sa totoo lang, hindi mahirap isipin. Pero wala man lang espiritu si Terence rito, at hindi lang ito pagsasanay, malapit na siyang makalusot agad. Paano magiging makatuwiran ang sinuman? Habang nag-uusap ang lahat, ang aura ni Terence ay lumampas na sa orihinal na limitasyon. Naramdaman ng lahat ang isang malakas na di nakikitang alon ng chi na umaalon mula sa katawan ni Terence, at lahat sila ay umatras ng ilang hakbang bago pa man nila mapatatag ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, nagkaroon ng hindi makapaniwalang katahimikan. Habang pinapanood nila ang unti-unting pagbabalik sa normal na paghinga ni Terence, unti-unting pagbabalik sa orihinal nitong hindi maramdamang estado, sina Jonas at Jerry ay parehong natulala. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagkatinginan sila at sinabing, ang rurok ng maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat. Isa lamang itong matapang na hula ngayon, ngunit ngayon ay naging isang buhay na katotohanan na ito. Mayroong isang tao sa mundong ito na kayang makalusot ng walang malay o kahit na sinaunang espiritu, at ito ay nasa mataas na antas pa ng mahiwagang yugto ng pag-akyat. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata, hindi nila ito paniniwalaan kahit na sila ay bugbugin hanggang mamatay. Natulala rin sina Teresa at ang iba pa, ngunit kumpara sa paglusot, mas nag-aalala sina Teresa at Milky sa kasalukuyang kalagayan ni Terence. Natatakot sila na may hindi inaasahang mangyari kay Terence. Huwag kang mag-alala, nasa parehong kondisyon pa rin siya gaya ng dati. Walang malala. Maingat na sinuri ni Jerry ang katawan ni Terence at wala siyang nakitang abnormalidad. Maayos naman ang lahat ng vital signs niya. Mabuti naman. Sa wakas ay kumalma na sina Teresa at ang iba pa. Pero anong nangyayari sa kanya? Paano ka nakalusot? Nakakunot pa rin ang noo ni Jonas dahil sa pagkalito. Sige na nga, masyadong kakaiba ito para sa atin. Hindi natin ito maintindihan ng mag-isa. Maitatanong lang natin sa kanya pagkagising niya. Umiling si Jerry habang nakangiti ng mapait. Nagkatinginan sina Teresa at Milky. Wala silang pakialam kung makalusot sila basta't maayos ang katawan ni Terence. Ang pinakamalaking hiling nila ay ang maghintay na ligtas na makabalik ang espiritu ni Terence. Sa pagkakataong ito, muntik na itong matalo, at lahat ng taga Tianhuan ay nagulat, ngunit si Terence, na nasa malayong lugar ng sinaunang pagsubok, ay walang naramdaman. Ano ba ang sitwasyon? Bulong ni Terence sa sarili. Nang sinubukan niyang makalusot, iba ang pakiramdam kumpara dati. Parang malapit na siyang makalusot, pero hindi nagtagal. Nawala ito ng walang bakas at nahulog siyang muli sa bottleneck. Kahit anong pilit niya, hindi gumalaw ang pader. Sino man sana ang nasa ganitong sitwasyon ay matagal nang nalulumbay, nakahanap kaya sila ng straw na nakapagliligtas ng buhay, para lang malaman na straw lang pala talaga iyon. Nakakapanlumo na para mamatay, pero nanatiling kalmado si Terence at hindi niya ito binitawan. Tumingin sila sa mga taong tahimik na nakaupo at nagpapahinga, at nagkataong nasalubong nila ang malamig na mga mata ng mga taong nakatingala. Hindi nila napigil ang mapangiti sa isa't isa. Hindi maliit ang pagsubok na ito, at ang nasa ilalim ng pinakamatinding pressure ay walang iba kundi si Linlin. Siya ang pangalawang pinakamalakas na practitioner pagkatapos ni Terence, at siya ang pangunahing puwersa sa tuwing makakasalubong nila ang isang spirit beast. Kasabay nito, kailangan niyang protektahan si Amara at ang iba pa hanggang sa isang tiyak na antas. Siyempre, ito ang bunga ng intensyon ni Terence. Sa loob ng isang taon na ito, nalampasan ni Linlin ang unang yugto ng pundasyon patungo sa ganap na yugto ng pundasyon. Maraming labanan lamang sa pagitan ng buhay at kamatayan ang makakatulong sa kanya na palakasin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. 5,238. Ang resulta sa isang araw ay maihahambing pa sa isang buwan niyang pagsisikap. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay hindi madaling makamit. Nagkatinginan silang dalawa, at naiparating ang lahat ng walang imak. Bahagyang tumango si Linlin at patuloy na ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang kalagayan.
Naubos niya ang maraming enerhiya sa buong araw. Kung walang aksidente, kailangan niyang akuan ang pangunahing responsibilidad bukas, kaya hindi siya maaaring magpabeya. Lumipas ang gabi nang walang anumang nangyayari, at ang lahat ay bumalik sa kanilang tugatog na kalagayan, sapit ng bukang liwayway. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pangunguna ni Terence. Sa sumunod na 2 araw, nakakatakot ngunit hindi naman mapanganib ang karanasan ng grupo. Marami silang nakasalubong na mga spirit beast, ngunit karamihan sa kanila ay nasa foundation stage pa lamang. Hindi na nila kinailangan pang gumawa ng kahit ano mula kay Terence, sina Linlin at Amara ay sapat na para alagaan sila. Isa itong tunay na karanasan sa labanan para sa lahat. Kung tungkol naman sa paminsan-minsang Golden Core Stage Spirit Beast, kayang-kaya naman silang alagaan ni Terence gamit ang isang purong Chi Firebomb. Kahit papaano, kaya niya silang takutin. Hanggat hindi ito 2 o higit pa na sabay-sabay na lumilitaw tulad ng dati, hindi ito malaking problema. Siyempre, ang mga Golden Core Stage Spirit Beast sa pangkalahatan ay may sariling teritoryo. Ang isang teritoryo ay maaari lamang magkaroon ng isang master. Maliban na lang kung nakatapak ka sa linya ng paghahati, ang posibilidad na makatagpo ng ganitong sitwasyon ay hindi mataas. Gayunpaman, sa ikatlong gabi, isang hindi inanyayahang panauhin ang dumating sa grupo ni Terence. Gaya ng dati, nagtipon sina Linlin at ang iba pa upang magpahinga, habang si Terence ay nagbabantay sa puno dahil sa nakagawian. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, mayroong isang aerial spirit beast na papalapit sa kanya ng napakabilis mula sa pinakamalayong punto ng kanyang pandama. Godwin. Kumurap si Terence, malabo ang hugis ng lumilipad na halimaw, pero nahalata niya mula sa mga pakpak nito na malamang si Godwin iyon, ang Taygo na nakalaban niya dati. Ang unang naisip ni Terence ay naabutan na siya ng hari ng mga Godwin, ngunit mabilis niyang tinanggihan ang kaisipang iyon. Hindi naman kalakihan ng Godwin, malayo sa laki ng hari ng mga Godwin. Isa lamang itong normal na Godwin. Isa lamang itong normal na Godwin, kaya walang dapat ikatakot. Lalo na si Terence, maging si Linlin at ang iba pa ay kayang hawakan ito ng walang kahirap-hirap pagkatapos ng ilang araw na aktwal na pagsasanay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, medyo seryoso ang ekspresyon ni Terence. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang Godwin na iyon ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng mapanganib na aura. Ito ay isang pakiramdam na wala siya kahit na nakaharap niya ang sinaunang haring Godwin at ang pulang kaliskis na ahas. May paparating mula sa langit. Mag-ingat kayong lahat. Hindi nang ahas na magpaliban si Terence at agad na binalaan si Linlin at ang iba pa. Si Linlin at ang iba pa ay nasa mataas na alerto, alam nilang hindi pangkaraniwan ang bagay na ito, kung hindi ay hindi sana magiging ganito kakabahan at kaingat si Terence nitong mga nakaraang araw. Hindi niya man lang sila babalaan at hahayaang maramdaman ito mismo, sinusubok ang kanilang bilis ng reaksyon. Hindi ginagampanan ni Terence ang papel ng isang tagapag-alaga nitong mga nakaraang araw, kundi isang instructor. Hindi lang ito ang tamang oras para subukan sila bago niya malaman ang lakas ng bagay na iyon. Maya-maya, 1 milya na lang ang layo ng bagay na iyon sa kanila. Kayang-kaya itong itago ng mahiwagang aura sa paligid ng bagay na iyon mula sa pandaman ng karamihan, ngunit kung hindi pa rin makita ni Terence ang mukha sa ganitong distansya, sanay na sayang na niya ang lahat ng mga taon na ito. Mga kulisap. Kumurap si Terence. Mayroon itong pares ng higanteng pakpak ng lahing Godwin, ngunit ang katawan nito ay isang puti at malambot na kulisap. Kakaiba at nakakatawa itong tingnan. Paano ito naging kulisap? Insekto. Anong insekto? Nalilito sina Linlin at ang iba pa sa ibaba. Hindi ganoon kalayo ang sakop ng kanilang mga banal na pandama. Kahit na mayroon sila, hindi nila makikita ang di maarak na aura sa katawan ng kabilang panig. Hindi sumagot si Terence, ngunit hindi niya binaliwala ang kanyang depensa. Kahit gaano pa katawa ang hitsura ng lalaki, sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na nasa panganib siya. Sa mundo ng pagsasanay, ang mga taong hinuhusgahan ang mga tao batay sa kanilang hitsura ay hindi nabubuhay ng matagal, at hindi isa sa kanila si Terence. Sa isang kisap mata, ang lalaki ay wala pang 20 metro ang layo mula kay Terence.
Bumagsak siya sa isang puno sa tapat niya, nakaharap kay Terence. Ikaw si Terence. Pinagmasdan ng insektong kumakain ng utak si Terence nang may interes. Medyo nagulat si Terence. Nahulaan niya na nandito ang lalaki para sa kanila, pero hindi niya inaasahan na babanggitin nito ang pangalan niya. Diretso niyang tinanong, paano mo nalaman? Simple lang, dahil kinain ko ang sinaunang King Godwin. Prangkang sagot ng insektong kumakain ng utak. Agad na ikinagulat ng lahat ang sagot na ito. Nagkatinginan sina Linlin at ang iba pa sa ibaba at hindi maiwasang mapaisip kung nagyayabang ba ang lalaking ito. Kaya kainin ng isang maliit na insekto ang napakalaking sinaunang Haring Godwin. Anong klaseng biro ito? Si Terence naman ay malalim ang iniisip. Hindi niya maisip kung paano kinain ng lalaking ito si Haring Godwin, pero pinili niyang paniwalaan ito batay sa kanyang likas na ugali. Isa itong lubhang mapanganib na tao, mas mapanganib pa kaysa kay Haring Godwin. Kung gayon, sino ka? Patuloy ni Terence. Espesyal na sugo, sa kanilang mga salita, ito ang espesyal na sugo ng Panginoong iyon. Ang insektong kumakain ng utak ay prangka pa rin. Espesyal na sugo. Kumislap ang mga mata ni Terence, nakita niyang biglang nawala ang higanting mga pakpak sa likod ng lalaki, at ang lalaki ay nagmukhang isang puting uod mula ulo hanggang paa, hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop. Habang sinusuri ni Terence ang insektong kumakain ng utak, sinuri rin siya ng insektong kumakain ng utak. Kung tungkol naman kay Linlin at sa iba pa, hindi man lang sila interesado sa insektong kumakain ng utak. Tila si Terence lang ang taong interesado rito. Nandito ka rin ba para kumuha ng mga tribute? Patuloy na nag-uusisa si Terence. Ang kilos ng lalaking ito ay ibang-iba sa lahat ng iba pang mga spirit beast na nakilala nila noon. Lahat ng mga spirit beast, kabilang si Haring Godwin at ang pulang kaliskis na ahas, ay higit na nag-aalala tungkol sa bilang ng mga tribute mula simula hanggang katapusan. Halos wala silang interes sa isang mapang ipong taong tulad niya, ibang-iba sa sugo ng insektong ito. Siguro nga, walang pag-aalinlangang sagot ng insektong kumakain ng utak. Isa itong espesyal na sugo, hindi tulad ng sinaunang Haring Godwin na kailangang magbigay ng sapat na tributo para mabuhay. Kahit wala itong gawin, hindi ito parurusahan. Gayunpaman, dahil nakatagpo na ito, hindi mahalaga kung may nagawa pa ito habang naglalakbay. Sige, wala na akong ibang tanong. Tumango si Terence, at pagkasabi niya noon, naintindihan na nina Linlin at ng iba pa ang mga ito at tumakbo paarap. Ito ang sikretong code na napagkasunduan nila kanina, napakadelikado na gawin ito sa gabi, at maaari silang mapahamak kung hindi sila mag-iingat, pero nasa harap lang nila ang kalaban, kaya mas mabuti na sigurong manatili ang lahat dito. Hindi nagulat ang insektong kumakain ng utak. Isang bagong pares ng pakpak ang lumitaw sa likod nito, at agad nitong ginamit ang isa sa mga kilalang galaw ng Tribong Godwin, ang Windblade, sa tumatakas na grupo. 5,239. Gayunpaman, handa na si Terence para dito. Bago pa man ito magamit ang talam ng hangin nito, nasa harap na niya ito. Umungol ka. Ang tapang-tapang mo talaga, tao. Biglang tumawa ang insektong kumakain ng utak. Nakakatawa ang eksenang iyon para sa isang taong hindi alam ang nangyayari, napatigil si Terence sa pagkarinig ng ganoong bagay mula sa isang mukhang hindi naman nakakapinsalang insekto, kahit alam niyang hindi simple ang lalaking iyon. Pagkatapos magsalita ng insektong kumakain ng utak, dalawang talam ng hangin ang biglang lumabas. Ang kanilang target ay nagbago mula kina Linlin at sa iba pa patungo kay Terence na malapit lang. Walang pagkakataong makaiwas sa ganoong kaikling distansya. Ang mga talam ng hangin ay umaikit sa katawan ni Terence sa sandaling mabuo ang mga ito. Kung magpapatuloy ito, agad siyang magkakawatak-watek. Ah, talaga. Sa tingin ko ay matapang ka. Kalmadong sagot ni Terence. Hindi siya gumawa ng anumang galaw laban sa Windblade dahil hindi naman kailangan. Ang chi-bomb na nasa kamay niya ay nasa mukha na ng kalaban.
Bagamat hindi siya nag-aksaya ng masyadong oras, nakasanayan na ni Terence na pinapanatili ang kanyang chi sa mataas na intensidad nitong mga nakaraang araw, na lubos na nagbawas ng oras na kailangan para mabuo ang chi pellet bomb. Ang lakas na ginamit niya ngayon ay halos nasa limitasyon na ng kanyang kasalukuyang lakas. Boom! Nabasag ang katahimikan ng gabi ng isang malakas na kalabog. Isang radius na ilang milya ang agad na nawasak. Ang lugar sa loob ng 100 milya ay magulo rin. Maraming spirit beast ang tumakas dahil sa takot at nasa kaawa-awang kalagayan. Nakatakas na sina Linlin at ang iba pa sa malayo. Bukod pa rito, batay sa kanilang nakaraang karanasan, kahit na nasa kaawa-awang kalagayan silang lahat, wala ni isa sa kanila ang nasugatan. Bumantong hininga si Terence. Kung dati pa iyon, malamang ay marami siyang masasaktan kung pasabugan niya ang bomba sa ganoong kalayuan, pero mas mabilis ang kanyang bilis kaysa dati, at kaya niyang magpalipat-lipat sa pagitan ng kanyang soul form at half soul form ayon sa gusto niya, para maiwasan ang halos lahat ng pinsala. Gayunpaman, iba ang nangyari para sa insektong kumakain ng utak na siyang pinaka-naapektuhan ng atake. Ang tunay na chi peel firebomb ay direktang idiniin sa mukha nito at sumabog. Mahirap tansyahin ang lakas at pinsala dulot nito. Kahit ang isang pag-iral na maihahambing sa isang late-stage golden core tulad ng sinaunang Haring Godwin ay mamamatay ng walang duda kung direktang tatamaan siya sa mukha ng ganito. Gayunpaman, mabilis na muling sumimangot si Terence, mas lalo pa kaysa dati. Sinabi sa kanya ng kanyang banal na pandama na ang lalaki ay hindi namatay agad, at hindi rin naman malubhang nasugatan. Ho! Isa kang ang tao na kayang pumatay ng pulang kaliskis na ahas. Masasabi kong mayroon kang kaunting lakas. Nang muling lumitaw ang insektong kumakain ng utak, 2 milya na ang layo nito. Maliban sa ilang marka ng paso sa katawan nito, wala nang mas halatang malubhang pinsala. Mukhang medyo relax pa nga ito. Mabuti na lang at ginaya ko ang imahe ng phantom ng Tribong Godwin. Kung hindi, malaki sana ang natamong pagkalugi ko. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Terence. Ang tunay na chi peel firebomb ang pinakamalakas niyang trump card. Bukod doon, ang iba pang paraan, kabilang ang pagpatay sa chi ng 5 elemento, ay halos hindi magdulot ng banta sa mga nilalang sa golden core stage. Sa huli, isa lamang siyang primordial spirit. Kahit na na-master niya ang kakaibang paraan ng pagliligtas buhay ng primordial spirit form at half primordial spirit form, mas mababa pa rin ito kaysa sa katangian ng sarili niyang katawan na sumasalungat sa kalikasan. Lumubog ang puso ni Terence habang pinagmamasdan ang walang pakialam na mukha ng lalaki. Mas madali sana itong tanggapin kung hindi tumama ang bomba sa lalaki, kundi sa mukha nito. Kahit na gumamit pa ang lalaki ng paraan para makatakas, hindi niya maiiwasan ang pinsala sa unang sandali, at lalo lamang siyang kinakabahan. Paano niya ito matatanggap? Tere na dali. Sige, pamunuan mo ang grupo at alagaan mo ang lahat. Makikipagkita ako sa inyo pagkatapos ko itong maakit palayo. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Terence sa lahat. Hindi man lang siya kinabahan ng harapin si Haring Godwin at ang pulang kaliskis na ahas, pero sa pagkakataong ito, wala talaga siyang tiwala sa sarili. Ang pag-akit sa kanila palayo at muling pagsamasamahin ang tanging paraan na naiisip niya. Ito. Nagkatinginan sina Amara at ang iba pa, nag-aalala. Hindi nila inakalang magiging ganito kalala ang sitwasyon. Isa lang pala itong insekto, paano ito nakakatakot? Tere na. Si Linlin ang unang tumugon at agad na inilayo ang lahat. Alam niya na habang tumatagal sila, mas lalong mapanganib si Terence. Usapin ito ng buhay at kamatayan, at wala ng oras para mag-atubili. Ngumiti si Terence habang pinapanood si Linlin na inaakay ang grupo palayo. Ang masikinatuwa niya ay tila hindi sila hinahabol ng insekto. Mayroon itong malinaw na target siya. Mukhang malaki ang pakialam mo sa mga taong iyon. Hindi nagmadaling umatake ang insektong kumakain ng utak, ngunit nagtanong ng may interes. Mahalaga ba ito? Dahil ako ang target mo, hindi dapat mahalaga sa iyo ang pagpapakawala sa kanila. Tama ba ako? Nagulat si Terence, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Kalmado pa rin siya. Tama ka.
Tumango ang insektong kumakain ng utak. Hindi kailanman ang tinatawag na mga pagpupugay sa tao ang layunin nito mula pa noong una. Tutal, ang mga pagpupugay ay inihanda para sa Panginoong iyon, at sa pagkakataong ito, kinain nito ang lahat para sa kanyang sarili. Mabuti naman. Bakit hindi na lang tayo maghintay ng kaunti pa? Casual na sabi ni Terence. Nakakatuwang tao ka. Ito na siguro ang tinatawag mong walang kabusugan, di ba? Tumawa ang insektong kumakain ng utak, at ang mukha ng insekto ay nagpakita ng lahat ng uri ng ekspresyon na parang tao. Kakaiba ang eksenang ito kahit paano ito tingnan. Sa tingin ko hindi. Sa pagkakaintindi ko, ito ay tinatawag na isang palakaibigang negosasyon, sabi ni Terence, na may kapal ng mukha. Isang palakaibigang negosasyon. Natigilan sandali ang insektong kumakain ng utak bago ito tumugon sa ibig niyang sabihin. Bigla itong tumawa ng napakalakas kaya't nanginig ang buong katawan nito, at hinihingal na sinabi, "Well, mukhang hindi ako napunta sa maling lugar ngayon." Isa kang ang bihirang halimbawa ng tao. Sample. Nagkunwaring nagulat si Terence, ngunit nakahinga siya ng maluwag sa loob. Kung talagang gusto ng lalaking ito na patigilan sina Linlin at ang iba pa, wala siyang magagawa. Aaminin niyang matalino ang insektong ito. Tama, isa itong halimbawa. Sa lengguwahe ng tao, ang ibig sabihin nito ay pagkain, pero medyo naiiba ito, prangkang sabi ng insektong kumakain ng utak. Kaya sinasabi mong kakainin mo ako. Napagtanto ni Terence, ngunit hindi siya natatakot. Maraming mababangas na espiritong halimaw ang may ugali na kumain ng mga tao, at kahit na medyo espesyal ang hitsura ng insektong ito, isa pa rin itong napakalakas na espiritong halimaw, isa na kayang kumain ni Haring Godwin. 5,240. Karangalan ninyo. Para maging pagkain ko, kailangan mong maging kahit papaano katulad ng sinaunang Haring Godwin. Ayokong kumain ng mga ordinaryong tao kahit pa ipadala sila sa bibig ko, prangkang sabi ng insektong kumakain ng utak. Ito ang totoo. Ang pagkain ng utak ay natural niyang likas na ugali, ngunit hindi lang basta pagkain. Ang mahalaga ay pagkatapos kainin ang utak, maaari nitong gayahin ang mga kakayahan ng kabilang panig. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi ito makikinabang kahit kainin pa nito. Pag-aaksaya lang ito ng enerhiya. Oh, kung ganoon dapat ba akong magpasalamat sa iyong mabubuting salita? Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti. Walang anuman, tapat na sabi ng insektong kumakain ng utak at pagkaraan ng ilang sandali, ang tagal mo nang naghintay, gagawa na ako ng hakbang. Hindi na hinintay ang reaksyon ni Terence, biglang lumaki ng malaki ang katawan ng insektong kumakain ng utak. Nakapatong pa rin ang mga pakpak nito sa likod, at ang katawan nito ay naging isang higanteng ahas. Sa unang tingin, para itong isang ahas na may pulang kaliskis. Hindi lang iyon, 4 na napakatalas na kuko rin ang tumubo mula sa katawan ng ahas nito. Hindi alam kung anong uri ng makapangyarihang spirit beast iyon, ngunit ang isang sulyap lamang ay sapat na upang manginig ang mga tao sa takot. Napakahalimaw. Buntong hininga ni Terence. Kung patuloy na bubuo ang imahe ng lalaking ito, malamang ay isa na siyang peking dragon. Hindi man lang mabagal ang mga galaw ni Terence, ginamit niya ang maikling sandaling iyon para lumikha ng bagong bomba. Kahit alam niyang hindi niya kayang patayin ang kanyang kalaban, ito lang ang tanging bagay na magagawa niya. Tutal, ito ang kanyang pinakamalakas na atake. Na naman. Ayaw mo talagang sumuko. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ng insektong kumakain ng utak ang teknik sa pagtakas ng sinaunang lahing Godwin para umatras. Sa halip, direktang umatake ito gamit ang mga kuko nito, na agad na sumabog. Napakamapangipin nito. Napakabangis. Kumaibot ang mga mata ni Terence. Alam niyang hindi simple ang lalaking ito, pero hindi niya inaasahan na ganito ito kalakas. Kahit na hindi pa umabot sa limitasyon ang lakas ng bombang ito, hindi pa rin ito dapat maliitin. Matapos sumabog ang bomba, ang insektong kumakain ng utak ay nagkaroon ng mas maraming itim na marka ng paso sa katawan nito. Ang mga pinsala ay medyo mas malala kaysa dati, ngunit hindi ito malala. Sa halip, mas lalo pa nitong pinalala ang bangis nito.
Umungol ito at sumugod upang lumunin si Terence ng buhay. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataon. Sa sandaling sumabog ang bomba, ginamit na niya ang aftershock para makatakas. Siyempre, ang direksyon na pinili niya ay kabaligtaran ng kay Linlin at sa iba pa. Kung hindi, walang saysay ang pagpapaliban ng ganito katagal. Mabilis siyang nakatakas, pero sa kasamaang palad, nakasalubong niya ako. Tumingin ang insektong kumakain ng utak kay Terence, na naging maliit na itim na tuldok sa di kalayuan, at ngumiti. Ikinumpas nito ang mga pakpak at hinabol siya. Napakabilis ng insektong kumakain ng utak, ngunit mas mabagal ito kaysa kay Terence. Kahit na tumatakbo si Terence sa lupa at lumilipad ito sa kalangitan, makakapit lang ito. Hindi madaling mapalapit sa distansya. Hindi mabagal ang bilis ng lalaking ito. Lumingon si Terence at tiningnan ang insektong kumakain ng utak sa kalangitan. Kahit na sinabi niya iyon, kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon. Lubos ang kanyang tiwala sa kanyang bilis. Kung gugustuhin niya, mapapaalis niya ang insekto sa loob ng 1 minuto. Super Butterfly Microstep pa lang ang gamit niya ngayon, at marami pa siyang dapat gamitin. Para kay Terence, hindi magandang bagay na maalis sila ng maaga, dahil malamang na maililipat nito ang panganib kina Linlin at sa iba pa. Mayroon pa rin siyang sapat na kumpiyansa para makatakas, kaya ang pagpapanatiling nakabitin ng ganito ang insektong kumakain ng utak ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero may panganib din naman. Dahil sa lakas na ipinakita ng insektong kumakain ng utak, hindi gugustuhing labanan ito ni Terence ng malapitan. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, mamamatay siya o masusugatan. Kung makakaakit siya ng isang makapangyarihang spirit beast habang tumatakbo, mahirap sabihin ang mga kahihinatnan. Habang nagpaplano si Terence, nagpaplano rin ang insektong kumakain ng utak. Hindi ito hanggal, at alam na nito ang sinusubukang gawin ni Terence. Alam nitong may natitira pang enerhiya si Terence at maaaring mawala ito anumang oras, ngunit mayroon pa rin itong lubos na kumpiyansa. Sa pagkakaalam nito, bawat taong nagsasanay ay may limitadong purong enerhiya. Ang ganitong pagtakbo para sa kanyang buhay ay uubos sa malaking bahagi ng kanyang purong enerhiya, at kapag naubos na siya, para siyang isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Mayroon din itong sikretong sandata, kaya hindi ito natatakot na talagang makatakas si Terence mula sa pagkakahawak nito. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang takbuhin ni Terence, dahil lagi nitong mahahawakan ang kanyang posisyon. Nagpatuloy ng ganito ang lalaki at ang halimaw sa buong gabi. Nang makitang maliwanag na ang langit, sa wakas ay naramdaman ng insektong kumakain ng utak na may mali at hindi napigil ang bomb ulong, anong problema ng taong ito? Saan niya nakuha ang ganito karaming chi? Hindi nito inakalang may panluloko pala si Terence tulad ng Jade Space. Kung purong labanan lang ito ng pagkonsumo ng enerhiya, natural na hindi ito matatalo. Tulad ngayon, buhay pa rin at maayos si Terence, pero ang mismong insektong kumakain ng utak ay medyo nabibigatan. Gaano man ito kalakas, hindi nito kayang tiisin ang buong gabi ng mainit na paghabol. Sa sandaling ito, biglang bumilis ng husto si Terence, at sa isang kisap mata, wala na siya sa saklaw ng pangunawa ng insekto na kumakain ng utak. Hehe, sa wakas ay nagsisimula na siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Mukhang halos maubos na ang tunay na chi ng taong ito. Hindi lamang hindi nagulat ang insektong kumakain ng utak, kundi ngumiti rin ito ng may pagmamalaki. Kahit gaano kakabilas tumakbo, huwag mo nang isipin ang pagtakas mula sa akin. Bakas, ito ang likas na kakayahan ng gagambang lobo na may libong mata, at ngayon ay isa na ito sa mga kakayahan ng insektong kumakain ng utak. Hanggat nagiiwan ito ng bakas sa kabilang panig, kahit saan pa tumakas ang kabilang panig, hindi nito sila matutunton. Napakanipis ng seda ng gagambang ito. Hindi lamang ito nakikita ng mata, kundi mahirap din itong matukoy gamit ang espiritual na pandama. Napaka-kooperatiba ng insektong kumakain ng utak nang sadyang ipagpaliban ni Terence ang kanyang pagsasalita upang maiwan nito ang seda ng gagamba kay Terence.
Gaya ng sabi ng insektong kumakain ng utak, napakapili nito sa pagkain, at kapag natuon na nito ang tingin sa iyo, walang duda na mamamatay ka dahil gagamit ito ng lahat ng uri ng paraan, ngunit imposibleng magbantay laban dito. Para maging eksakto, imposibleng magbantay laban dito. Totoo ngang hindi napansin ni Terence ang seda ng gagamba sa kanyang katawan. Tutal, masyadong manipis at magaan ito. Kahit nataglay niya ang kanyang banal na pandama, hindi niya ito mapapansin. Maliban na lang kung handa siya para dito at gumawa ng komprehensibong pagsusuri, kahit ang isang Diyos ay mabibigo rito. Dahil sa napakataas na antas ng paraan ng pagsubaybay, natural na nakaupo ang insektong kumakain ng utak sa plataporma ng pangingisda. Gaano man kabilis tumakbo si Terence, wala itong silbi sa harap ng mga bakas nito. Ang kailangang gawin ngayon ng insektong kumakain ng utak ay napakasimple, kailangan lang nitong panatilihin ang bilis at sundan si Terence mula sa malayo. Hanggat hindi mahuhulog si Terence sa kamay ng iba pang makapangyarihang spirit beast, ayos lang ito. Siyempre, sa katayuan at lakas nito, kahit mangyari iyon, hindi ito magiging malaking problema. Kaya nitong harangin ng tuluyan si Terence sa kalagitnaan, at sa pinakamalala, kaya rin nitong kainin ang spirit beast. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.